Back to reality na naman tayo mga trops. After ng matindi-tinding lamig na tinis namin last week, na temperature namin halos hindi tumataas sa -15. Ngayon, eto, naglulusaw ang ating kalsada. Ayan, kita nyo naman, talsikan. Kasi guys, ay ngayong week na to maganda-ganda ang panahon at halos puro kami positive. Kaya panigurado itong mga yelo na to sa kalsada ay maglulusaw to. Sigurado napakatubal na naman ng mga sasakyan. Ito kasi sistema dito sa Calgary. Sabi ng mga kasama ko mga galing Ontario at saka Winnipeg, hindi nila gets bakit dito sa Calgary hindi sinasait yung mga yelo dito sa kalsada. Sa kanila daw talaga, kahit yung mga loob-looban na community, talagang kinakayod raw tsaka binubuhusan ng asin. Dito sa Calgary iba, ang binubuhos bato. Ang binubuhos mga maliliit na na bato. Ang tawag nila sand, sinasand nila. Kaya nangyayari yung mga looban, hindi nasasaid yung tapos dumudulas. Itong highway medyo madali-daling malusaw ang mga yelo kasi laging pinagdadaanan. Pero nangyayari doon sa mga looban na kalsada, imbis na malusaw, nagiging parang ice skating rink kasi tumitigas. Tapos kapag ganitong umiinit lumalamig, kumikintab yung ibabaw niya, tapos nagiging madulas. Napakadelikado. Siguradong mahal yung asin Yan kasing sinasabog nila na bato, mga maliliit na bato, yan kasi nire-recycle din nila kasi after ng winter, nakukuha ulit nila yan sa gilid ng kalsada. Hinihigop ulit nila na yung truck. O kaya naman nililinis, tapos pinapala nila pabalik para ma-store ulit pagka summer. Yan kita nyo naman dito sa video, ang init, sikat na sikat yung araw. Hindi na sikat ng araw, hindi mo kalain na last week lang ubod ng lamig. Kaya kasi kakaiba dito sa Calgary Kumbaga dito, kahit na lumalamig ng sobrang lamig, pero bigla-biglang nagbabago rin yan dahil nga sa Chinook, bigla-biglang umiinit dito. Tsaka dito kahit winter, laging maaraw. Kaya kumbaga parang hindi masyadong depressing yung mood, di ba? Kasi malimit maaraw dito. Kung mapapansin nyo, ako ay sobrang hindi na nakakapag-upload ng mga videos. Minsan, mayroon kaming mga pinupuntahan o ginagawa na nagvi-video naman ako. Kaya lang, hindi ko na rin nagagawang mag-edit, mag-upload. Sobrang puro trabaho at bahay na lang. Sa totoo, nakakapagod din pala. Kaya talagang saludo ako dun sa hanga ako dun sa mga vloggers na talagang consistently nakakapag-upload sila ng mga videos. Talagang sa loob-loob ko, paano kaya nila nagagawa yun? Naisip ko paano nila nagagawa yun. Talagang yung consistency, ang galing, ang sipag lang kasi. Ako yung hindi pa sikat, laos na. Kasi nandito ako sa point na parang ramdam ko yung pagod ng ginagawa natin sa araw-araw na buhay. At parang yung pag-vlog ay parang hindi ko na kayang maisingit pa ba. At parang nawala yung parang yung inspiration mo na magpakita ng buhay Canada. Buhay Canada na paulit-ulit. Na yun at yun lang din naman. At yun namang tungkol sa immigration,
Alam nyo, sa totoo lang, hindi na rin ako natutuwa na mag-update tungkol sa immigration kasi sa totoo lang wala talagang lumalabas na magandang balita. Halos puro hindi magagandang balita na lang ang makikita nating update on immigration dito sa Canada. Wala na ako may balita sa inyo kundi paghigpit ng paghigpit, lagi na lang ganun. Kaya nakakawalang gana guys, sa totoo lang. Plus, syempre, kapag mag-update ka sa immigration, ibig sabihin, kailangan din talagang mag-research. And hindi naman sa tamad tayo or ayaw nating mag-share, kung hindi talagang sa totoo lang guys, nakakapagod na yung sa trabaho pa lang natin, pag-uwi sa bahay. Ha? Ayun. Hindi mo kung ilan? Ay, hindi pa mami, hindi ko pa binuksan. Okay. Oo. See ya. Bye-bye. Bye-bye. Susundo na naman ang dakilang taga-sundo ng mga bata dito sa St. Stephen. Yung building dun sa kanto, ayun, andun yung daycare nila. Ayun na nga ba? Yun nga, yung tinuturo ko. Actually, yung sunod doon. Yung sunod pala doon, yun. So may puno na yun, yung punong walang dahon na yun. Yun yung daycare nila. Tapos tong pinarkingan ko, ito yung school. Yung saan siya sumusundo. Pero hindi lang dito. Kasi yan si Joyce. Trabaho niyan magsundo, maghatid ng mga estudyante. Hindi lang isang school. Kung hindi lahat ng school na nakapalibot dito, siya lagi ang in charge sa pagsundo at paghatid. Pagka meron kayong, ang mga daycare kasi dito is merong before and after school program na ang kinikater ay yung mga batang pumapasok sa school. Part talaga ng duty nila na ganyan, yung maghatid at magsundo sa mga estudyante. Hindi magtatagal magbabago na rin yan. I-update ko kayo sa mga mangyayari, sa mga nangyayari at sa mga mangyayari pa sa buhay Canada natin. Pero sa ngayon hindi muna, pero soon magkakaroon ng mga pagbabago sa mga diskarte naming mag-asawa, sa setup namin ngayon. Magkakaroon ng konting pagbabago, pero ayaw naman nating pangunahan yan kasi hintayin na lang muna nating mangyari tapos i-update ko kayo. Ito yung dinadaanan namin na looban. Kita nyo naman kasama yung daan. Pasayaw-sayaw tayo ngayon. All-wheel drive na yan. Sumasayaw-sayaw pa kasi nga sobrang naglulusaw itong yelo na to. Lambot. Ang kapal ng nito Pinakayod. Parang siyang siya, parang slushy na coke. Oo. Parang slurpee. 2,000 years later. Ayan. May pinakita sa akin, may binigay sa akin envelope si Johan from school. Confidential daw. So galing siya sa Alberta Health Services. So nakita ko ito pala ay parang consent form tungkol sa school fluoride varnish application. So parang nagpapaalam yung Alberta Health Services kung pumapayag ang guardian or ang parent na magpalagay ng fluoride varnish sa ngipin ng mga bata. Pinaliwanag dito para saan ba yun, ano ba yun. Pero usually ito ay hindi na namin ipinagagawa sa kay Johan kasi nga yun naman kanilang ngipin kasi ay maintained or alaga sa check-up sa dentist. Meron kami sariling dentist, di ba? So regularly sila ay nagagawa na rin lahat ng ito. So there's no sense para magdoble-doble pa. Pero guys, lahat ng services na to na inaalok ng gobyerno, lahat to libre. Or I mean, ibig ko sabihin sa libre is nga, gaya na sinasabi ng iba, ito yung tax na binabayaran natin, dito. Doon ang gagaling yun. Pero at least, di ba, nakikita natin na ibinabalik talaga nila sa tao.
through these projects na ginagawa nila sa mga bata, yung mga vaccines, lahat-lahat. Si Johan, nung pumunta yan dito, since siya ay maliit pa, kasi 3 years ago nga, di ba? Sobrang dami ng hinabol na vaccines ng Canada. Kasi sabi sa amin, doon sa vaccination center, sabi sa akin ng doktor, yun daw mga nasa record ni Mab. Even yung mga polio vaccine, nagtataka sila na yun daw pala ay ginagamit pa sa Pilipinas, samantalang dito is considered ineffective and outdated na raw yung mga gamot na yun. Kaya pagdating niya dito, ang dami ng hinabol sa kanya na turok, ang daming tundo na ginawa sa kanya. Ayan, consent form. So, kung pumapayag ka na paggawa to, yun, iyan mo lang. Pirmahan mo lang to, tapos ibabalik sa school. Para pagpunta ng Alberta Health Services na, doon, na mga doktor or dentist, gagawin nila sa bata kapag pumayag ka. Kain tayo, guys. Kain kayo dyan. Luto si Jero ng hash brown. Prito. Kaya, merienda muna kami ng hash brown. At malutong na bacon. Hindi namin pwedeng patagalin kasi alam nyo ba, mag 2 weeks na kaming walang fridge na matino. Hindi namin siya nagagamit ng matino kasi one time bumili kami ng ice cream, na-discover namin sira pala yung freezer niya. Hindi siya nakakapag-frozen ng kahit na ano. Nalaman lang namin kasi nagtaka kami bakit nalusaw yung ice cream namin. But that was 2 weeks ago. So agad, inano naman niya na kaagad namin. Nireport naman agad namin sa management kasi nga itong bahay ay under ng management. Yes, yes. Ketchup. Kuya, where's the ketchup daw? So nireport naman agad namin. Kaya lang, pangit yung nangyari kasi nung nagdesisyon nga yung may-ari na bumili na nga lang ng bago, palitan na lang yung unit. Kaso ang problema, noong araw na pinadeliver niya, hindi naman pala binigay doon sa mga delivery company, hindi binigay yung number namin. Ang mali ng may-ari at saka ng management, wala silang matinong communication. Hindi nila binigay yung number namin. Dapat talaga pagka ganon, number namin yung ibibigay nila. Kasi, bago sila mag-deliver, kumukontak yung mga yon. Tapos kailangan merong above 18 years old na tao sa bahay. Wala namang problema doon kasi nandito ako nung araw na yon. Ang problema, delivery day na pala nila at oras na pala ng pagde-deliver nila, wala akong kaalam-alam. Hindi nila kami na-inform. Ang usapan kasi dapat, i-inform kami a day before kung ano yung window hours. Kumbaga, halimbawa, from 7 to 9, kailangan antayin ko na dadating na yon. So, wala namang sinabing ganun. Hindi kami na-inform. And then, nalaman na lang namin, sabi ng may-ari, dumating daw yung mga magde-deliver and then, wala raw tao sa bahay. Sabi ko na, posibleng walang tao sa bahay kasi buong maghapon, nandito lang naman ako. Diba? Yun pala, dumating sila, chinik ko yung CCTV namin. So, dumating nga. Nag-doorbell nga. Kaso, dito naman kasi sa basement, hindi naman namin naririnig kung may nagdo-doorbell sa taas. Kasi yung doorbell is para lang yun doon sa mga taga main floor. Nagkataon naman na wala na rin tao sa main floor nung araw na yon, nung oras na yon. Kasi lahat sila ay lumabas at naghatid rin ng mga bata sa eskwelahan. Kaya, anong nangyari, ang sunod pa raw na delivery date ay December 10. So, ganun katagal na talagang dusa kami. Napapabili kami ng pagkain usually sa labas. Hindi kami makapag-store sa fridge. Gumagana lang is yung chiller niya. Nakakapagpalamig naman siya ng mga juice, gatas. Pero freezer, as in totally, wala kaming freezer for 2 weeks na. Sobrang hassle din. Nirereklamo nga namin sa management. Sabi namin, nadagdagan ng gastos namin. Kasi wala kaming choice. Hindi kami makapag-store ng karne o kahit na anong frozen products. Medyo hindi okay sa part na yon kasi maayos naman kami nagbabayad ng upa. At yung rep na yan, chinek ko yung likod niya. Kasi sinunod ko yung una nilang instruction na
check ko daw muna kung baka madumi lang. Nilinis ko, sobrang dumi nga. I mean, tingin ko siguro mga 5 taon na yan, hindi nalilinis eh. Kasi sobrang dumi na nga talaga nung likuran niya. Which is, kami naman, kararating lang namin dito, wala pang ilang buwan pa lang, di ba? So, hindi naman talaga namin cargo talaga. Pero okay na rin yun at least. Mabilis na nag-decide yung may-ari na palitan na lang yung unit. Yun nga lang, ang problema ay yung communication, kumbaga. Hindi kami na-inform at hindi rin nila in-inform yung magde-deliver ng number namin. Kaya yun, nangyari. Na-miss namin yung yung pagde-deliver. Tingnan ko muna yung kape ko, kumulo na. Buti na nga lang, noong last week, sobrang baba pa ng temperature namin. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng malaking tumbler namin dito. Yung ginagamit namin sa camping na malaking container. Nilagay ko doon lahat ng mga frozen na laman ng ref namin, ng fridge namin. Tapos, ibinaon ko siya sa snow doon sa taas. Dahil nga sobrang lamig. So, nagtagal naman siya at na-frozen naman siya doon. Pero kung nangyari ito, guys, ng summer, at hindi ganun kakapal ng snow sa labas, panigurado, masasayangan kami ng pagkain talaga. So, kung gano'n na nangyari, hindi talaga ako papayag na hindi nila babayaran yung mga masasayang sa amin ng pagkain. Kasi hindi naman namin kasalanan yan eh, kumbaga eh. Nagkataon lang na kami yung pinag-abutan na sobrang kalungaan niya, nasira na siya. Tapos, sa usapang naman guys, sa usapang immigration, siguro naman nakikita niyo yung mga balita na napakadami nga ng pinagdidebatehan din nila maigi dito kahit sa gobyerno eh, sa federal. Na ginigisa nga nila yung immigration minister at saka yung plano ng kanilang gobyerno sa future, kasi nga by the end of 2025 sinasabi nga doon na talagang parang milyon ang mga temporary residents dito na mawawala ng status. Kasama na doon yung mga temporary workers, international students. Hindi talaga maganda yung nangyayari ngayon. Sabihin na natin, sige, dahil sa politika o kung ano pa mang dahilan. Pero para sa mga nandito at inabutan ng ganitong sitwasyon, medyo hindi talaga maganda. At talagang walang choice kundi umuwi yung mga nauubusan talaga ng status. Mahirap. Kumbaga, yung pagpunta mo nga dito sumugal ka na ng malaki, di ba? Para makarating ka dito sa Canada, walang kasiguraduhan, and then ganyan pa nga yung mangyayari. Talagang wrong place at the wrong time, di ba? Wala naman tayong magagawa kundi mag-abide kung ano yung rules and regulations at kung ano yung mga policies na pinapatupad nila. And pabago-bago, sobra. Sabi ko nga sa inyo, yun rin yung isang dahilan kung bakit parang natatamad na ako mag-update. Kasi imbis na makapag-uplift ka ng mga karamihan pa naman na nanonood sa akin, di ba? Ng mga viewers natin, yung mga temporary residents na kagaya namin, mga bago dito. Kasi usually makikita nila yung videos namin nung mga time na naghahanap sila ng mga vlogger, someone na makakuha sila ng idea bago sila pumuntang Canada. Tapos ang magba-vlog tayo, mag-update tayo sa immigration, nandito na sila. At ang makikita nila is puro pangit na balita, parang hindi rin parang sa halip na maka-uplift ka, makapagpasaya ka ng tao, parang lalo na sila may stress, di ba? Kaya natatamad na talaga ako sa totoo lang na mag-update about sa mga immigration policies. Hindi talaga siya nakakatawa. Hopefully, malay natin, sana in the future, sunod na update ko yung magagandang balita naman. Mas yun siguro, ganahan na ako mag-update sa inyo. Meron pa pala ako isang update sa inyo. Ito naman ay sa sa health naman namin dito. So, after 1 year of waiting doon sa pinilahan namin na family doctor na referred din naman nung kakilala namin. And yun nga, meron na kaming family doctor finally. Nag-quit na kasi ng practice yung una naming family doctor. Siya yung family doctor namin ever since nung dumating kami dito sa Canada, sa Calgary. In-inform lang kami na by this month, halimbawa by this month of 2024,
magkukwit na siya ng practice. Pero hindi naman niya kami inilipat sa ibang doktor. So ang ginawa namin, before pa siya mag-quit, ang ginawa namin, naghanap na kami ng ibang family doctor. Pero nung second time nahahanap na kami ng family doctor, sobrang iba na kesa noong una. Kasi mahirap nang humanap ng bakante. Lahat sila puro hindi na tumatanggap ng new patients. So itong family doctor na to, sabi namin, hintayin na lang natin na magkaroon siya ng mag-open siya for slots para sa mga bagong patients. So after 1 year nga na naghintay kami, ayun, nagkaroon na kami ng slot at tinawagan kami ng opisina niya. Kaya yun, nagpanibagong na naman kami, parang back to zero. Hindi naman back to zero kasi yung mga resulta ng mga lab test ng lahat, yun naman ay nasa system na namin under sa account namin dito sa Alberta, yung tinatawag na Alberta Health. So yun, magkakaalaman kapag book ako ng appointment sa doktor ko sa anong date nga ba yun? December 13. So magkakaalaman ko ano talaga yung estado ng kalusugan natin dito. Sana naman na-manage ko yung sugar ko. Sana hindi na tumaas ng ganun. Kaso mahirap ngayon, magpapasko sigurado. Magtatakaw na naman. Madami na naman kainan. At yun lang ang magsing kwentuhan natin ngayong araw na to. Wala naman talaga akong update. But hopefully in the future, meron kaming mga i-update sa inyo tungkol sa mga progreso, sa mga pagbabago ng buhay-buhay natin dito sa Canada. Kaya pag nandyan na, sana lang namin kayo i-update. And yun, salamat sa panonood. See you sa next video natin. Bye!